Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Krista Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janeline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nimpa, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Olodora Medina, Nanay Leonela Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sala Ricardo, Brother Brand Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z Reynosa, Brother Nelson, Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Bengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Ay magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Ngayon pong gabi, muli po tayong dadako sa ating panalakinan. At muli po akong magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po ay masusumpungan natin sa Isaiah chapter 40, sa verse 28 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos. Ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Kaya nga po, ang paksa po natin ngayon ay ang makapangyarihang Diyos.
Ang makapangyarihang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Kaya nga sabi dito, ang may lalang ng mga wakas ng lupa ay hindi nalalata o napapagod man. Ganun po ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng kanyang mga ginawang paglalang dito sa lupa. Hindi daw siya napapagod, sabi ganoon, hindi nanlalata o napapagod man. Kaya nga po dito sa Isaiah 40 sa verse 29, ang sabi rito, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. So ito ay isang pangako ng Panginoon. Siya rin nagbibigay ng lakas sa mahina. So hindi lamang ang mahinang katawan, kundi ang ating mahinang spiritual na pamumuhay. Nagbibigay siya ng lakas sa mahina. Alam niyo, purihin po ang Panginoon sa aking pong edad na ito, na 82 years, ay marami pong mga 70 pa lang ay mababalitaan ko na may sakit, na mga namatay na. Sabi ko nga, Panginoon, malaking biyaya po itong ibinigay niyo sa aking kadakasan. Sa aking edad na ito ay nadadama ko pa ang lakas na nanggagaling sa inyo. At isipin na lang ang aming bahay-sambahan. Aakit ako ng third floor habang ako ay umaakyat sa bawat baitang. Sabi ko, Panginoon, bigyan pa ninyo ako ng lakas. Sa fourth floor, talagang ako po ay nasa edad ng malilimutin. Biro nyo, aakyatin ko po yun. At kaya nga po, ako ang nangungunang umaakyat kasi kapag meron akong kasabay ay maiinip yung nasa likod ko. Kasi dahan-dahan po ako. At habang ako ay naglalakad at habang ang mga baitang ay aking nilalakaran, ay sabi ko, Panginoon, bigyan pa ninyo ako ng lakas. At totoo po ito, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At totoo naman na tayong may mga edad, sa ganitong edad na 82 ay hindi na kasing lakas nung tayo ay nasa edad na 40, 30. Pero salamat sa Panginoon, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At pinupuri ko ang Panginoon, hindi lamang ang mahinang katawan ang binibigyan niya ng lakas, kundi ang buhay espiritual. Lalo na po sa panahon ito. Kung wala tayo sa Panginoon, ang daming kalungkutan, nakapanghihina ang mga kahirapan sa buhay. Pero yung kanyang katapatan ng mga pangako, totoo po ito. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang sabi dito, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. So, yung kapangyarihan ng Panginoon, yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo na mahina sa buhay espiritual, may kapangyarihan po siyang tayo ay palakasin. At yun po ang napaka-importante. Kung mahina man ang ating katawan, ay napakahalaga na tayo po ay namumuhay na may spiritual na pamumuhay, na ang ating pong lakas ay yung sinasabing kalakasang spiritual. At ang kalakasang spiritual, talagang ito ay mula sa kamay ng Panginoon. Kaya nga po, sa panahon ito, nakikita ng Panginoon ang mga pagsubok na ating dinaraanan. Ang ating hihingin sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas, kalakasang espiritual, upang sa panong ito ay patuloy na madama ko, Panginoon, na kayo po ay aking kasama. Madama ko po, Panginoon, ang sinabi niyong ilagak sa inyo ang lahat ng kabalisahan sapagkat ipinagmamalasakit ko kayo. Ito po ang ginagawa ng Panginoon, yung kanyang pagmamalasakit sa atin. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan, pinananagana niya sa kalakasan. Sabi po dito sa verse 30, pati mga kabinataan ay manlalata at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ibig sabihin ay
kahit ikaw ay isang kabataan pa lamang, na ang kabataan alam natin na sila ay nasa kalakasan pa. Pero inihalimbawa ng Panginoon, yung kahit ikaw ay nasa kabinataan o ikaw man ay binata, sa panahong ito makakaranas ka rin ng panlalata. At ang sabi rito, ang mga binata ay lubos na mabubuwal. So sa panahong ito, maraming mga pagsubok, hindi lamang sa ating mga katandaan, maging sa mga kabataang binata, nadadama rin nila ang mga pagsubok sa buhay. Pero ang sabi ko rito, totoo po ito sinasabi ng Panginoon, sila'y manlalata at lubos na mabubuwal. Ito ay mga kabataan pa na talagang meron silang taglay na lakas. Pero sa panahon na sila ay manlulupay-pay, sabi dito, pati ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Hindi natin dapat panghawakan na tayo'y bata pa, na tayo'y malakas pa. Ang ating talagang panghawakan, yung lakas na nanggagaling sa Panginoon. Maging ikaw man ay kabataan pa o ikaw man ay nasa katandaan pa. At ang higit na mahalaga, ito sinasabi ng Panginoon dito po sa 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsitakbo, hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, ang naghihintay sa Kanya, yung panaghihintay, ito po yung mga anak ng Diyos na nagtitiwala. Hindi nagmamadali, naghihintay sapagat nagtitiwala ang mga anak ng Diyos. Gaano mang kahirap ang mga pagsubok sa buhay, yun daw naghihintay sa Panginoon, magbabagong lakas. Kaya kung pinagtitiwalaan natin ng Panginoon, hindi tayo magdulupay-pay. Ang sabi rito, ang kanyang pangako, magbabagong lakas. Bagong lakas ang ibibigay ng Panginoon. Hindi po ba itong mga pangako ng Panginoon ito, tayo raw na nagtitiwala at naghihintay sa Kanya, ibig sabihin naghihintay, nagtitiwala, ay magbabagong lakas. Hindi tayo pahina ng pahina. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayong mayroong bagong kalakasan at itinulad ang malalakas na tulad sa mga pakpak ng mga agila. Alam niyo ba ang mga agila? Nakita ko po yung kanilang mga pugad sa Davao nung ako po ay nagbakasyon sa Davao. Sa lahat ng ibon, ang pinakamataas na pugad ang agila. Kasi ganong kataas ang kanilang paglipad. Kaya nga dito, itinulad yung mga mananampalatayang nagbabagong lakas ay paiilan lang na may mga pakpak parang mga agila. Sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Ang ibig sabihin, sila'y magsitakbo, yung pong mga takbuhin natin sa buhay. Hindi yung takbo tayo ng takbo. Yung mga takbuhin po natin sa buhay, ito ang nagpapahila kung hindi tayo marunong magtiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. At sila'y magsisilakad, hindi mga hihina. Ang ibig sabihin po nung magsisilakad, yung pamumuhay natin sa araw-araw. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sa pamumuhay natin sa araw-araw, hindi daw tayo maghihina. Sapagkat ito ang kanyang pangako sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya, ang ating mga takbuhin sa ang ating mga takbuhin sa buhay at ang mga kahirapan. Pero magtiwala po tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, at ang ating Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman. Kaya ito po ang paksa natin, ang Diyos na makapangyarihan.
At tayo'y aabutin at tutulungan sa lahat ng ating mga pangailangan. Ganun kung kabuti ang Panginoon. Tayo ay kanyang aabutin at tayo'y kanyang tutulungan sapagkat ang aabot sa atin at ang tutulong sa atin ay ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos, walang anumang bagay na mahirap sa Kanya. Kahit ganong kahirap ang ating dinaraanan. At kapag tayo'y tumitiwala at lumalapit sa Panginoon, sabi ng Panginoon, walang anumang bagay na mahirap sa Kanya sapagkat siya, ang Diyos na ating pinagtitiwalaan, ay isang Diyos makapangyarihan magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming akong salamat. Nagbibigay kayo ng banal na salita. Alam na alam niyo. Sa panahon namin ngayon, sa panahon ito, Ama, nakadarama kami ng kalungkutan, nakadarama kami ng panghihina. Salamat. Nagbibigay kayo ng salita na may kapangyarihan na kayo nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. At ang inyong mga pangako ay ang mga nagtitiwala sa iyo, magsisitakbo, hindi mga papagod. At ang mga pangako ninyong ito, bagamat kami ay may mga kahirapan sa buhay, ang inyong pangako ay hindi kami mahihirapan sapagat ang inyong kapangyarihan ay namamalagi upang kami abutin at tulungan sa lahat ng aming mga pangailangan. Aming Ama, ang aming mga kapatid na Pierre ay patuloy ko pong idinadalangin. At ang aming pastor, si Pastor Sam, lubusan yung pag-ibig, kalakasin. Pangailangan ng mga kapatiran, abutin niyo po sila. Kung sila ay nanghihina, ay ipagkaloob niyo ang mga salitang ito na kayo'y nagbibigay ng lakas sa nanghihina. At ang bawat pangailangan ng mga kapatid ay abutin niyo po at tulungan. At maging kami magkakapatid sa Iglesia ng Pasig po. At darama kami sa panahon ito ng kalungkutan, pero ang iyong salita ay nagbibigay sa kami ng kaaliwan. Sa panghihina namin ay kayo pa rin ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya Ama, ano man ang pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Pierre, mga kapatid sa Iglesia ng Pasig mo, patuloy ko pong idinadala sa bawat pangailangan. Ang bawat itataabot ay abutin niyo kami, Ama. Dagdagan pa ninyo ang aming pananampalataya upang sa panahon ito'y matanggap namin ng iyong mga pangako. Nagbibigay kayo ng lahat sa kahilingan. At ang lahat ng natitiwala sa inyo, sabi niyo, tatakbo hindi mahihina ang lahat ng natitiwala sa inyo. Sa panahon ng mga kahirapan, naroon ang inyong mga kamay na makapangyarihan. Aabutin kami at tutulungan. Maraming pong salamat. Kapulihan at kalulatian ay aking ibinabalik sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi. At muling aming ipinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen.